Good day mga idol. So ito na yung tugas na twin trunk na ire-repat natin. So bali ang gagawin natin sa kanya, kung mapapansin nyo, nanggalan natin sa paso at ngayon dito ay nagbabawas tayo ng ugat sa lahat ng gilid na yan. And then ito ngayon, napansin nyo itong malalaking ugat na to, hindi natin kailangan yan. So ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin lahat ng nasa ilalim ng malalaking ugat para pag inilagay natin sa tamang paso niya, yung mismong hair roots lang ang makikinabang doon sa tamang paso. Hindi natin kailangan yan. Ngayon, kung natatakot kayo, huwag nyo masyadong bawasan kasi merong mga puno na talagang sensitive sa mga ganito. Na once tinanggal natin yung malalaki, nangyayari, humihina talaga. Pero ito kasi mga idol, balance yan. So bago tayo mag-repat, na kailangan mag-ayos muna tayo sa taas. Marami tayong nabawas na mga sanga dyan. At mga unwanted, tinanggal din natin. Then, pwede tayong magputol sa ilalim kung marami tayong nabawas na natanggal sa taas. Kagaya ng ginawa ko na yan. Then ngayon, ito ngayon, i-remove natin lahat yan. Ito kasi, itong mga ugat na malalaki na to, ito yung mga nakarekta. Ito yung rumektang ugat dyan sa extension natin. Kung nakikita nyo yung aking garden, yung mga patungan ko na yan ay extension yan na kalaunan magiging stand na lang din nila dahil lalagyan ko ng tile sa taas. So ito yung mga kumakain mga idol, yung mga hair roots na yan. So ito yung mga kumakain. So yan yung kinakailangan nating paramihin, hindi itong malaki, kaya ito tinanggal natin. Ngayon dito naman sa taas, nagputol naman tayo ng mga malalaking ugat. Gawa ng kinakailangan kung meron tayong tapering sa trunk, meron tayong tapering sa branches, dapat meron din tayong tapering roots kung tawagin. So ayan, lahat yan pinagpuputol ko na dahil magiging hotdog siya, magiging mahaba yung mga ugat nito. At least lahat lang ng mga umikot kasi yung ugat kasi ng bonsai, kapag ka nasa paso na yan, dito lang yung umiikot sa gilid, hindi dyan sa loob. Kaya minsan nakala natin compact na yung ugat, hindi pa pala. Ayan o, nakita niyo yung ugat na to, laki. Kinakailangan maglabas siya ng hair roots. Basta laging yung tatandaan mga idol, pag nag-repat kayo, magbawas kayo sa taas. Para laging safe. Ayan, ito nyo. Hindi natin kailangan yan. Kailangan sa simula pa lang ng material natin, 1 to 2 years, yung develop ng roots natin, matanggal kagad natin yung malalaki para kung sakali man extension natin, hindi manghihina yung puno, nandito pa rin yung hair roots. Kasi kadalasan, nakatutulong yung extension para makapagpabulas ng puno. Ang problema dyan, kapag nasanay na yung ugat na doon kumakain sa extension, at nawala na ng hair roots dito sa loob, kahit na nagbawas kayo sa taas, siguradong manghihina at matagal magre-recover yung puno natin.
Ngayon pa lang ako nagbawas ng ugat dito. So ito yung first repotting niya. Ngayon kaya tayo nag-repot sa kanya dahil yung mga ibang primary branches natin dito sa puno na to is malaki na. Ngayon, yung secondary and tertiary, magre-repot uli ako doon. Hindi ko lang alam kung ilang taon yan, kung 2 taon o kulang 3 taon. Nakita niyo yung tinanggal kong ugat? Ito yung sinasabi kong di natin kailangan. Kaya kailangan natin yung hair roots niya pumasok sa pinakaloob para in case na ilagay natin sa tamang paso, maganda yung ikot ng ating hair roots na kumakain sa puno. Laki oh.
itong ginawa natin natin sa taas at lahat, sinuklay natin kanina yan, pinalabas natin lahat ng mga magkakross na ugat. So nililinis yun, inaayos lahat ng mga ugat nandito sa part na yan, sa taas na yan. Then yung iba, pinagpuputulan natin, tsaka tinapered natin, kagaya nito. Ito kanina, mahaba yan, hanggang dito yan, pinutol natin. Tapos yung nasa likod, ganun din. Ito, wala na to, tinanggal natin kasi nasa taas. Ito na kasi yung pinaka-level ng nibari niya. So ayan, kukunin natin yung level na yan mamaya, hanggang dyan, ayan. Ayan. So ito, sa malamang wala na to. Meron dito eh. Yun. Ngayon, meron ako nakita rito, itong part na to. Nakataas. Mataas to compare dito. Ayan. Ayan siya. Mataas to. So mamaya titingnan natin kung pagka nirepat natin kung pwede na ba siya o hindi. Pagka hindi, mamakinahin natin to, papababain natin yan. Kailangan maging level itong baba na to eh. So yun, after 30 minutes na babaran sa tubig, yung tubig natin mga idol meron tong root enhancer na B1. So from Taiwan yung ginagamit ko. So meron naman dyan sa Shopee, B1, ang presyo nun is 100 plus, isang garapa lang yun. So yun, maganda rin yung mga idol. Kung wala kayong B1 na ginagamit ko, pwede na yun. Mas maganda ang B1. So ayan, ngayon ang gagawin nandito is magre-repat na tayo. So babalik natin dun sa dati niyang paso. So ayan yung paso niya. Tapos kung mapapansin nyo, 4 yung butas. Ayun yung laki ng butas. So ayan, ito nyo. So tapos may maliliit na medyo ilang piraso lang. Tapos yung 4 na butas na yun, 1, 2, tsaka nandito. Diyan natin ilalagay yung anchor natin na 3mm size wire. Ito yung gagamitin natin na pang-anchor sa kanya. Tapos, ito naman yung ginagamit kong screen pang ilalim dyan sa malalaking butas. So, tignan nyo na lang mga idol, hindi ko kabisado yung sukat ng screen na to eh. Pero makita nyo naman niya kung ano yung different size doon sa aking palad. Ayan, ito nyo. Yan yung laki ng butas. Ngayon ay magkakabit na tayo ng screen. So, itong gamit kong wire is 2.5mm. 4 na ganito. Tignan niyo mga idol Ayan. Tapos letter Z. Z pala. Letter Z. Pagkatapos nun, yung tansyahin nyo lang yung mismong butas. Yan. Yan. So ito naman yung isa. Tsaka nyo nga ilalagay dito. Ayan na siya ngayon. Tapos lalagay na sa butas. Itong isa, press nyo. Then itong nasa ilalim naman, itong daliri ko nakikita nyo na yan, siya naman yung maglalak sa ilalim. Yun. Ayan. Diba? So after natin mailagay yung screen, gagamitin natin tong anchor. Pantayin nyo na lang. Ayan, ready na. So, diba? Kasi idilig natin yung tubig na mayroong B1, protein hormone, binabad natin siya ng 30 minutes. O mahigit pa yata ito kanina eh, parang 40 minutes yata. Ngayon, tinatanggalan natin at lalagay na sa paso niya. Ito yung gagamitin natin pang ilalim. Pumice corn size.
Bali yung pang ilalim natin na nilagay dito, hanggang dito siya mga idol. Yan. Halos 1/4 dito sa banyera. Tapos ito na yung mixture natin ng River Sun and Pumice granules. Pagkatapos natin lagyan ng pangilalim at saka itong mixture natin, huwag nyo muna ibababa itong halaman, diligin muna natin ng tubig hanggang makompress, tsaka natin ito ibababa. Pwede na natin itaas. So ayan, kanina, nung hindi pa natin repat yan, malaki ng lubog nito eh. So ito hindi kita yan, di ba? Pagka nandito sa level ng paso, ng zone ng paso. So ngayon, naka-imbose siya, nakaangat na, pero dapat pag nagripa tayo, at least meron pa din ditong space para sa tubig. Hindi natin siya papantayin yung lupa dito, papunta niya sa taas. Kailangan, may space pa rin yung tubig. Pagkatapos natin punuin ito ngayon ng lupa, gagamitin na natin yung anchor. Pero bago ang lahat, syempre, dilig muna bago tayo mag-anchor. Sisiksikin muna natin yung lupa para walang galaw talaga. Nakita nyo, lumulubog pa yung daliri ko. Sabihin, wala pang laman yung iba. Nakita nyo kung gano'ng kabilis pumaba yung tubig. Yan yung mga idol. Bilis, no?
Ngayon, siksik na yan. Pwede na tayo mag-angkor. So ngayon mga idol, ito na siya. Pag ginalaw niyo yung katawan niyan, kasama yung pasok. Yun yung technique, kinakailangan basahin niyo muna, diligin niyo muna yung lupa. Pagkatapos diligin, compress yan eh. So sisiksik ngayon niya kasama yung ugat. So ngayon, doon pa lang tayo mag-a-anchor. So pagkatapos i-anchor, nagalaw uli yung lupa sa mga hinatak natin. So didiligan uli natin yan. So after ng pagtatanim, ito na siya. Ilagyan natin ng dry moss, pang-preserve, pang-moist. In case na hindi natin mabasa yung katawan, mag-iiwan yan ng basa sa ilalim para hindi ma-dry yung mga hair roots o ugat na nandyan sa taas na yan. At ngayon mga idol, tingnan nyo yung area. Silong lang yan mga idol, yan, nakasilong lang. Mga 1 linggo lang dyan yan. Kasi, ang tinanggal lang naman natin yung mga nasa gilid na rumekta sa extension natin nun. Then meron naman siyang hair roots, maraming hair roots sa loob, kaya 1 week lang dyan yan. So doon siya dati nakalagay, ayun. Ito yan. So dyan siya nakalagay. So ito na yung susunod na gagawin natin. Papasok na sa loob yung large na yan. At yun lang mga idol, maraming salamat sa panonood nyo at inyong suporta. Iyo.